Shh, malaglag ka dyan. Maglalaglag ka dyan sa kanal. Seri ka dyan. Pakita ko sa inyo ko. Ay no, may hinog na papaya. Yan. Oo no. Hindi kuwain mo yan. Bawal yun, may ari. Ha? May ari nun. Wala. Wala pa ari. May ari niyan, yung nakatira dyan, no? Ha? Hinog na hinog yung papaya ning, ay no? Ha? Wala yung may ari eh. Sasabi sana tayo. Pero baka hindi ibigay sa atin yan. Wala, umalis. Alis? Umalis yung may-ari. Kasi baka pumasok sa work. Kanino? Kay Dada? Sa work, may work yun, baby. Ang ganda ng roses. Hindi. Wala Kulay din pink. tao. Ayun, papaya. Sarap ng papaya, no? Kulay. Anong kulay nun? Green yan. Green yung ano, yung hilaw pa. Yung hinog, anong kulay ng hinog? Tingnan mo kung anong kulay yun. Orange. Oy, galing Hala. galing kulay orange na yung kulay. Yes. Pagka pupunta dyan sa tabi ng ano, baka kayo malaglag. Wow! Saan pupunta na? Pasok na ikaw? Grabe ang lamig. Grabe ang lamig dito, baby. Sarap magpahinga dito para tayong nag-ano lang, para tayong nasa ibang bansa. Tingnan natin muna doon. Tingnan natin muna. Saka pa lang natin nararamdaman yung lamig ng December. Tingnan natin Ngayon, January. muna. Tingnan natin. Grabe. Yan. Ayun. Paggabi nga, naka-ano lang kami. Guys, naka-clipan lang kami. Eh, grabe. Sobrang lamig naman talaga. Nilamig kagabi, nilagyan kita ng jacket eh. Nilagyan kita ng jacket kagabi kasi sobrang, hindi ka nilalamig na kaganyan ka lang, nakasando ka lang kagabi. Oh. Ganyan lang ang suot mo. O kung ay lamig na lamig, kahit nakaganito yun. Sobrang lamig. Eh, malamig. Kaya pwede tayo magpa-araw dito, baby. Ilan taon na ba yung anak mo yan? Eh, ano, pamangkin ko po to 3 years old. Alam, matalino. Di ba kuya ka mag-anak niya yung nakatira dyan? Malalaglag na yung papaya, oh, sayang. Ha? Malalaglag na yun, hinog na hinog na. Oo, Papaya? malalaglag. May papaya? Oo, malalaglag na po yun, hinog na yun. Nakakuha na ako isang beses dito. Oo nga po yung isa. Yung isa, Eh, sobrang hinog na eh. Baka malaglag lang sa kanal, sayang. walang mong panipipit. Kailangan yung may parang net ang ano po ano. Para hindi malaglag. Matanda pala to kay Gong. Sampo. Wala ko ng border ko. Ah. Lamig, grabe. Gito suot yun, lamig. Lamig ako. Nilalamig ka na. Nilalamig ka na. Sobrang lamig ngayon, ano kuya, ano pa? Parang ano, December pa lang eh. Pipista nung kuna eh. Silang. Yan, dyan yung malalaglag sa ano. Ayun, hilawang na lang. Hilaw. Ayun, ayun. Buti di sumot sa kanan. Naglag yun. Nalaglag yung kulay yan. Kulay green pa, hilaw pa. Nakuha na ni kuya. Nakaltil yun eh. Anak mo. Pagka naglalaro. Oo nga po eh. Parang ano po, parang ano na, matanda na. Oo. Parang matanda kong magsalita. Lobo ka pa di. Dito muna tayo magpaaraw muna tayo. Para muna tayo kasi malamig. Kababangon lang natin sa higaan, di ba? Alas 8 na.
Alas 8 na po guys, pero malamig pa din. Dito muna kami sa arawan kahit pa paano. Natanggal yung lamig sa katawan namin, di ba? Opo. Kakapasok lang. Kulong Uy, takbo. bastos yun. Kapapasok lang ni baby, nagpainit si baby. Saglit lang si baby kasi iba na yung araw pag alas 8. Dapat alas 7 pa lang. Papainit na yung baby, si baby Jibber. Nakatamad naman talaga kasing bumangon pag ganong oras ng maaga kasi sobrang lamig niya, di ba? Kakatamad bumangon, grabe no. Paggabi nga pinatay ko na yung clip fan. Tapos wala akong kumot kasi yung kumot namin is yung cover lang ng aming higaan. Dalawa lang yun ata. Ay hindi, ginawa kasi namin pangharang sa aming kortina. Yung kasi gawa nung namin. Wala kasi kaming private room. Kaya ayan, tsatsaga kami. Gano'n naman talaga eh. Wow! Tumahan na yung baby bus. Ayun, biyahe na yung baby bus. Hanap buhay na yan sila. Ayun subdivision dito guys, pero ang dami ditong mga tulad yung baby bus na siguro pagkakakitaan talaga nila. Ang dami pati ditong yan, puno ng papaya. Pero din dito sa side na to, ayan. Ayun, may taas nga lang nun. Pero malaki siya ang bumunga, yung papaya dun. Ayan, malaki ang bunga niyan, guys. Meron na rin pahinog na isa, nakita ko. Yan. Tapos meron ding puno ng saging, maraming puno ng saging. Ayan. Tapos meron ding bayabas. Dito puro bayabas dito, maraming mumunga yan. Pero pag hinog na yun, kinakain lang ng ibon, ng mga insekto. Sarap dito magpainom na, neneng. Nasa labas naman ng bata. Yung batang yan parang 3 years old pa lang yan. Yung batang yan, yung pamangkin kong yan, parang mature na ang isip. Parang matanda na kung makipag-usap. Nakuha niya na, kuya? Nakuha niya na. Sabi ko baka malaglag na eh. May nalaglag yung kulay green na mali ng lamig. Papainit nga kami dito, kuya, kahit alas 8 pa lang. Yung isa doon sa kabilang doon, may pahinog na rin tong kuya, mataas nga lang. May Oo nga, pwede daw dyan humingi eh. Yung may-ari kasi niya nasa Pogo. Papaya. Yung malunggay din doon, kuya. Ang daming pusa sa boarding house namin. Ilan pa lang yan nandito sa labas. Yung iba kasi natutulog pa. Maaga pa daw puyat daw sila kagabi. Puyat daw yung mga pusa kagabi kasi sobrang lamig din. Abuntis pa nga yan yung pusa na yan eh. Yan. Hi. Good morning mga mingming. Meron kasi dito sa kabilang unit yung dating umalis dito. Ayan. May dalawang pusa dito ng anak. Iisang lang sila sa isang cabinet. Kamustahin natin sila. Kita kayo? Ay, hindi kita. Madilim. Yan, hindi natin kita yung mga anak nila. Masyadong dilim sa loob. Ay, hindi kayo. Mga bata. Di pa ako nasiliga. Oo, kamo lang Huwag kayo pupunta dun sa sa isdaan. Sa fish pond ni ate. Namatay daw yung mga isda ni ate. Yari kayo. Ha? Nasabit pa. Huwag na kayo pupunta dun sa dito sa fish pond ni ate dun. Sino naghulog ng mga doon?
Namatay daw yung isda ni ate. Tay? Ni tita mo, pamangkin kasi kayo ni, ano, yung may-ari ng boarding house. Ito, yung batang malaki. Ay, may pusa, oh. Ah, ito ang salarin, yung pusa siguro. Nakapaluoy ko yung Ayan, namamatay daw ang ano ni ate. May nagulog daw ng ano dyan, style ng spaghetti. Kaninong pusa yan? Hindi. Sa inyo? Hindi. Pusa niyo yan? Sa kabila. Bula. Huwag kayo mag-ano dito ha, magkukuha ng tubig kasi magagalit si tita niya. Hindi nga, namamatay yung isda dyan, 2 araw na daw, may nakuhang patay na isda. Ay, ba? Pati yung mga kalaro mo ha, sa labas, huwag pupunta dito ha. Diyan lang kayo maglaro dyan sa park na yan. Hmm. Oy, oy, kumbi. Kunin mo yung bag yun. Alin? Ay hindi, magkakalat na naman kayo. Ako naman ang taga-imis nyo pag kayo nagkakalat. Hindi nyo naman iniimis pagkatapos. Ako doon. Dito, away ako kumbi. Yun lang. Wait lang. Wait lang. Ayan, yun na lang kung gagawin, kung maglalaro kayo, ito na lang. Ito lang naman ang ginagamit nyo. O, tapos babalik din kayo ha. Babalik din kayo ha. Huwag kayo sa initan kasi ano, alas 8 na. Paiinit. Paiinit kami ito. Iinit kami. Oy, inom ako ng kalamansi. Inom ako ng kalamansi. Para, wala ako, sakit. Ha? Saan nabitin nyo? Saan ba gamot ng kalamansi? Ha? Saan gamot ng kalamansi? Sa opo. At sa sipon. Tama. Kaya masyado maingay at may mga tulog pa. May mga tulog pa. Doon lang kayo sa labas at may tulog. Uy, malas. Yung ano pala kuya, yung kalaro pala nitong tagalabas. Yung magkapatid. Lagi pa lang napunta doon, yung isda pala ni ate namamatay na. Yan? Yung sa fish pond doon. Ay, ginagawa. Inuhulugan daw ng mga kung ano-ano. May styro, may mabuha. Chinat sa akin ate kagabi. Oo. Kaya ito nga hindi ko pinapalapit doon sa fish pond dyan. Huwag kayo masyado ano. Ako na. Oh. Huwag kayo sa malayo ha. Dyan lang sa ano. Dyan lang pati sa malilum. Huwag sa mainit. Huwag kayo sa mainit kasi ano na, anong oras na, alas 8 na. Hindi kayo magpapainit dito. Oh, dito lang sa malilum kasi mainit na, alas 8 na. Mangingitim kayo. Sige kayo. Dito lang, dito. Dito lang sa malilum. Dito lang kayo sa malilum. Huwag sa mainit kasi alas 8 na. Uy, bawal yun. Bastos yun. Huwag kayo pupunta doon sa may mga dumi-dumi ng ano. Eh, nandito lang kami sa tapat nung ano, kung saan may papaya na kinuha ni Sir, yung kamag-anak naman yun. Siya yung kumuha. Kasi nga sayang nga naman kung malalaglag sa kanal, di ba? Ganda na yung napapakinabangan. Then ito, boarding house din yan. Yan ito. Na may-ari ng papaya. Then may papaya din sila dito, guys. Ayan. Bababa nga lang. Pero ayan, hindi ko alam kung bubunga to. Ganito lang kataas yung papaya. Ayan. Sobrang baba lang, no. Parang ano ko nga lang, kilikili ko. Ayan. Yan nakalagay, studio type. Room for rent, studio type, room for rent. Ayan. Ganda, ang taas. Oh. Up and down. Okay, sa initan na.
Tsaka mamaya na kayong hapon saglit lang kayo maglalaro kasi mamayang hapon naman uli kayo. Kasi sa hapon, mga bandang alas 4, wala nang init. Kaya doon ang magandang maglaro. Para sa 1 to sawa kayo kakalaro dyan. Huwag kayo sa harang pati, baka may dumaan na sasakyan. Huwag kayo sa daan. Uy, ito tayo. Dito lang kayo sa tabi, oh. Baka kayo masagasaan dyan. Sige kayo, mapagalitan kayo ng mga nakatira dito sa subdivision. Sabihin, hara-hara tayo sa daan. Hindi, dito lang kayo sa gilid. Huwag kayo sisilip dito, ha. Hoy, kayong dalawa, huwag kayo sisilip dyan sa baba ng gitay kasi may aso dyan. Baka lapain na lang kayo ng aso. Wala mo. Wala. Saan? Wala. Kaya dyan na lang kayo. Basta huwag kayo dyan kayo sa daan kasi may dadaan dyan ng mga sasakyan. Wala. Doon? Yan na kuya. Yan. Hmm? Yan. Yan ko sa likod. Alin? Ay, sa likod. Yung shuttlecock niyan. Iwan ko kung nasaan. Oo po. Hindi ko alam kung nasaan. Malaki na tayo. Tingnan nyo doon sa labas ng pinto doon kung naan doon. Oo. Ayan pala. Kung maglaro kayo, wag lang kayo sa initan, ha. Saan? Saan doon? Doon sa loob na lang kayo ng boarding. Sa may doon sa loob. Kung dapat ninyo na ito nilabas tong sakyan na to, magbabadminton lang naman pala kayo. Doon na kayo sa loob para hindi mainit. Oh. Takbo-takbo yung bata eh. Narinig nyo ba yung guys? Sabi niya, doon tayo, pasok ko sa boarding namin. Boarding namin eh. Kala mo siya yung may-ari ng boarding house eh. Hindi niya alam yung tita nung batang kalaro niya ang may-ari. Laking boarding house kasi yan, yung pamangkin kong yan. Grabe guys ang niyan, napaka-mature talaga ng magsalita niya. Kala mo yung matanda na, pero ano pa lang yan. Mula nung nag 3 years old yan, talagang ganyan na ang magsalita yan, parang matanda na guys. Grabe, naalala nga namin sa kanya si Lola kasi parang minsan kasi nung mga na siya, yung mga 2 years old, mag 2 years old siya, mag 3 years old siya. Nakukuha niya kasi yung nakukuha niya yung mukha ng lola namin. Yung lola kasi namin namatay na eh. So parang pa yun, buntis pa yung kapatid ko nung namatay yung lola namin. Kaya medyo nakukuha niya yung yung itsura ng lola namin. Tsaka ngayon mature na siya magsalita. Parang feeling ko nga yung sabi nila, yung tawag ba doon? Yung parang nang namatay. Kaya anong tawag doon? Yung parang yung kaluluwa ba? Yung parang super na ba? Hindi ko alam anong tawag doon. Parang sa kaluluwa nang namatay, parang sa kanya parang ganun lang. Parang naisip lang namin kasi parang ang tanda niya talaga magsalita. Tapos ngayon nakukuha namin yung nakikita namin sa side niya na kamukha niya talaga yung lolang namatay namin. So, ba't kayo lumabas uli? Lumabas. Papainit. Huwag kayo magpainit at alas 8 na. Uy. Wag! Wag daw. Dito. Ayan oh. Kala mo matanda na talaga. Ay, dali. Magsalita oh. Dito. Wala. Shh, huwag bad ha. Doon na daw kayo sa loob. Sa loob ba kayo? O sa loob na daw kayo. Napasok ko na yung yung laruan para hindi mawala. Hello guys, good morning. Ayan guys, na ngayon, Saturday na ngayon. Saturday morning. Hi guys. Welcome sa subdivision. Welcome sa subdivision kung saan maraming nagbo-boarding house katulad namin. Malawak po yan guys. Marami tong street. Nandun siya sa bandang paganon.
Hoy, good morning, airplane. Ayan. Kasi pag dumaan ng airplane dito, nakita lagi namin dito, at saka yung helicopter. Parang naiisip ko, sana ako na lang yung nasa loob ng airplane. Yung, kunwari, OFW na pauwi na. Sarap siguro. May pera ka. Masarap mag-abroad. Pero wala pa tayong time kasi, yan, mahirap na ang buhay nga. Sabi na natin minsan may trabaho tayo, minsan wala, ganyan. Kaya yung iba talaga na Pilipino na ipagsapala sa ibang bansa. Yan, para kumita ng malaking pera. Kasi kung sabihin nga na kung sa atin lang din dito sa Pilipinas talagang yung kinikita natin pera is pangkain lang sa araw-araw. Sabi nga nila, meron kahit anong tiyaga natin, halimbawa kahit anong pagtitipid natin, hindi pa rin talaga kasya. Kumbaga hindi tayo makapag-ipon, lalo dito sa EPSA, dito sa Cavite. Ang hirap mag-ipon, guys, kasi karaniwan sa mga tao dito is nagbo-boarding house lang din. So guys, may sabihin nga pala ako sa inyo, pakiusap nga pala ako sa inyo. So guys, subscribe nyo po pala ako sa aking social media accounts. Sa YouTube ko po. YouTube ko po is, and search nyo lang yung Tristan J. Duensalida. Then lalabas doon yung profile ko na kasama ko yung bata. Yung pamangkin ko yun. Yung isip matanda na. Kung magsalita. Ayan, ang profile namin dun is, ako naka-red. Basta kalong ko siya, nakain kami sa isang restaurant. Tapos, yun nga, yung FB ko naman, Tristan J. Duensalida din. Ganon din yung profile ko. Binago ko na rin para same lang din sa YouTube ko. So, yung YouTube account ko ngayon, guys, is bagong gawa ko lang kasi doon sa 829 na subscriber ko, nagka-strike ako, guys. Hindi ko alam naman na bawal din pala mag-upload doon ng nag-upload kasi ako doon ng yung baby, yung pamangkin ko, yung bagong panganak. Magwa 1 month pa lang siya bukas, January 28. Kasi December siya pinanganak, December 28. Magwa 1 month pa lang siya. Ngayong January 28, bukas sa po yun, kasi ngayon is January 27. Yan. Ayan, hindi ko alam na bawal pala i-upload yung pinapaliguan siya, guys. Kaya ayan, na-strike tayo. Yun, 2 strike na kasi ako kasi meron kasing unoriginal content kasi akong in-upload din sa YouTube na hindi ko alam, yung pinanood ko lang sa Facebook. Dinownload ko lang siya. Yung yung lalaki na parang sa coffee shop. Titimpla lang siya. Then may merong lalaking dumating na parang atat bumili ng coffee. Yun, tapos pinagsilba na siya nung waiter doon, empleyado nung coffee shop. Nagtitimpla na siya, bigla na lang siyang parang binaril. Ibawal pala yung mga ganon, yung may mga gamit na gun, yung mga baril, yung mga kutsilyo, bawal pala yan. Huwag kayo mag-upload nun, guys, kasi masisira lang yung iniingatan yung account sa YouTube man o sa ibang social media accounts is kayo magkakaroon kayo ng violation. Kaya guys, huwag na kayo mag-upload ng mga ganong scenario ng video, kasi sa mga ganito kasi maselan talaga. Kaya kailangan kung mag-upload kayo sariling mga video nyo lang, hindi kayo nakaka-copyright. Hindi naman natin maiwasan talaga mag-copyright ng mga video, kasi minsan gumagamit tayo ng mga sound sa TikTok. Ayan, meron naman kasing sounds na hindi naglalagay ng copyright. Ayan, yun yung karaniwang ginagamit ko, kinukuha ko lang sa TikTok. Ayan, tapos tinatanggal lang natin yung mga watermark, yung mga logo lang kasi bawal daw yun sa mga reels. Hindi daw kikita ang video mo pag ikaw ay may logo ng TikTok, kung ano pa man yan. So yun, guys, gusto ganda yung original video para mas maganda.
at hindi kayo makaka-copyright. Yun, wala kayong violation. And yun na nga, ganun na nga ang ginagawa ko kasi nga sayang yung 829 ko na subscriber sa YouTube. Yung gamit ko ngayon na bago kong account sa YouTube is meron na tayong siguro 1 week pa lang meron na tayong 108 subscriber kasi masipag tayo mag-upload ng video. Then guys nga pala sa sa FB ko nga pala meron na tayong 3,700 followers. Ayan, meron na tayong followers. Nakompleto ko na yung guys, nakompleto ko na yung 60,000 minutes view. Ayan, nakompleto ko na yun, yung 3 upload na video sa kasi sa stream ads kasi yun guys. Sa stream ads ko naman ang kailangan ko na lang talaga ng requirements ko na lang na hindi ko pa napupunan is yung followers ko na 5K. Kasi ngayon ang followers ko pa ngayon is 37. Malapit-lapit na tayo guys para sa stream ads natin. At saka sana guys pag doon nga pala sa mga ina-upload kong video sa Reels man o sa Facebook guys, pag may pop up po na pop up po na mga ads sa aking video is tapusin nyo na lang. Pakitapos po mga lang naman siguro mga 3 seconds ata yun, mga 12 seconds. Yung mabilis lang naman yun guys, panoorin nyo na, tapusin nyo na po para po makatulong po sa atin yan. Kasi yan po yung dyan po kumikita yung mga content creator katulad ko. Pero may mga ads na ako pero hindi pa siya actually kumikita kasi nga hindi ko pa na kukuha yung requirements ni stream ads ni Meta na 5K followers. Kaya meron pa tayong 37 na ako ngayon, 37 followers, 37 o meron pa tayong 13 followers na lang guys, makakuha na natin ng 5K followers natin. Hindi nyo na lang yung kompleto sa requirements ko. So ayun lang guys, happy Saturday everyone, keep safe everyone, at kumain po kayo palagi ng masustansyang mga pagkain kasi ngayon guys is hindi naman hindi palaging ganito ang ating panahon. Minsan talaga merong mainit, malamig, pa-iba-iba ang klima natin. So, marami nagkakasakit. Katulad ko, may sipon ako. Ayan, kasi malamig ngayon di ba? January na ngayon, pero parang December pa lang ngayon. Yan. January 2024, sana wala, wish ko lang dito sa ating lugar, sa ating country, sa ating bansa na sana wala nang mga sakit na kumalat pa. Wala nang mga yung mga galing na sa ibang bansa na sakit, yung mga ganun, yung mga sa ating bansa, yan nalilito. Sana yun lang, sana maging okay ng ating bansa yan, at sana rin na yung mga namamahala sa atin sa gobyerno, sana maging okay sila at matulungan sinisimulang matulungan nila tayo para yung may hirap makain sila ng 3 times a day. Ayan. Kahit man yung mabigyan sila ng trabaho, okay na yan. Tsaka nagpapasalamat ako sa mga napapanood ko palagi na mga vlogger, yung mga YouTuber. Nakikita ko talaga, naka-inspired naman talaga, kaya nga nandito ako ngayon, naging content creator din ako Hindi ako sikat na content creator, pero pag napinapanood ko yung mga content nila sa YouTube, nakakatulong naman talaga. Example na lang si Alex Gonzaga, di ba? Kahit medyo medyo crazy. Ganun kasi yung content niya Kasama sa content niya yun yung medyo siya. Pero nung nangaroling kasi siya, ang dami niya natulungan. Yung mga CEO ng mga ba yun? Mga skin essential ba yun? Yan, kahit basta yung mga CEO, katulad ni CEO ng ng Ayala Malls, yan. Si Rose Martan, Sinda Manny Villar. Ang dami niya, si MVP, si
si Dr. Becky Bello. Ang dami niyang pinangarolingan, tapos makikita mo naman sa video, di ba? Ang dami niyang binigyan ng mga pa-Christmas gift, mga grocery gift yan. Kaya kung tutularan man natin si Alex Gonzaga, mas okay po yun. Marami namang YouTuber, content creator na nakakatulong sa ating kababayang Pilipino. Kaya maraming nakakatulong na mga YouTuber. Kaya tularan po natin sila. Katulad din Ibana Alawi. Ayan, number 1 si Ibana Alawi. Nawawala na yung boses ko kasi malamig kasi ngayon. Malamig. Kaya nga ganing na nagbilad ako sa araw kasi feeling ko nasa ibang bansa na kailangan ko ng init. So ngayon guys, magpapasalamat ako in advance sa mga suporta niyo sa akin video. Yun lang, maraming salamat and have a nice day. Bye bye.